So ito yung sunod, mga kababayan. Ano yung sunod? Eto na. Mga kababayan, ang sunod nating pag-uusapan ay patungkol po dito kay Baligod. Naku, patay ka diha. Mga kababayan, yung sunod nating pag-uusapan ay patungkol po dito kay Baligod. Ano ba yung kay Baligod, Kent? Eto na. Buksan na natin agad. Mga kababayan, kung naalala po ninyo, no? Kung naalala po ninyo, mga kababayan, si Attorney Livy Baligod ay ipinost po ni Trillanes. So ito po ang sabi, mga kababayan, basahin ko lang po ha. Ito po ang sabi. Actually, volunteer of Sonny Trillanes, no, ang nagpost sa page. Ganito, more pa. Ang sabi, direktang inuutos ng Makati Regional Trial Court Branch 148 ang pag-aresto sa kilalang abogado na si Livy Libito Baligod matapos itong sampahan ng 2 counts ng cyber libel, Section 4, Article 4 ng Cybercrime Prevention Act. So, ang warrant of arrest na nilagdaan ni Acting Presiding Judge Antonio Avilio Ortiguera ay nag-aatas sa mga alagad ng batas na tugisin si Baligod sa opisina nito sa Bonifacio Global City, BGC, Taguig. Nakatakda ang korte, nagtakda ang korte ng piyansa na nagkakahalagang 20,000 pesos para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Inuutos din sa mga arestong pulis ang mandatoring paggamit ng body-worn cameras para sa transparency ng operasyon, alinsunod sa mga panuntunan ng Korte Suprema. So eto po 'yun, mga kababayan, post ng supporter ni Trillanes. So iniutos nga ng Makati Trial Court, no, kay Presiding Judge Ortiguera na ipinaaresto itong si Livy Baligod. Ngunit mga kababayan, eto na nga. Bukod sa humaharap ito ngayon sa problema o sa kaso ng cyber libel, mga kababayan, ay meron po, mga kababayan, bagong kinaharap na problema ang naturang abogado. So ano nga ba ang naturang problema? Mga kababayan, ito po, no? According sa post ng Billionaire News Channel, like po tayo, mga kababayan, like, share, and subscribe. So according sa post ng Billionaire News Channel, naku, mga kababayan, Diyos ko po, mukhang magsama yata si Marcoleta, si Defensor, si Baligod, at yung iba pa sa loob ng payatas. Kasi nakalagay dito, mga kababayan, sa panibagong kakaharaping problema ni Attorney Baligod ay ang BIR. Ito, BIR moves to collect 30.5 million in alleged tax deficiency from lawyer Libito Baligod. The Bureau of Internal Revenue has issued a warrant of distraint and levy against lawyer Libito Baligod and his wife to collect 30.53 million in alleged unpaid tax for taxable year 2022. So hindi nagbabayad ng tax sa taong 2022 sa halagang 30.53 million. Tapos ngayon, nabali-balitaan mo, sumisigaw ng ninakawan tayo ng tax. Kawawa tayo kasi nilagay sa maleta. Ang tanong, paano ka nakawan ng tax kung hindi ka nga bayad? 'Di ba? Hindi po ba tayo nahihiya? Sisigaw tayo kasama ang 18 Marines, ninakaw yung tax natin. Nilagay sa maleta, i-distribute sa mga kongresista. Pero yung sumisigaw ng ninakawan ng tax ay hindi pala bayad. Hindi po ba tayo nahihiya? Naku po, Jesus Kumariosep, anak ni Adan, di ko alam sinong kumadrona. Sisigaw tayo, kawawa ang Pilipinas, ninakawan ng tax ng mga kongresistang buwaya, pero yung sumisigaw, hindi nagbayad ng tax. Kaloka. Diba? Kaloka. Di ba, mga kababayan? Biruin nyo yan. Hindi, isipin niyo mabuti. Tanungin ko kayo,
Tama, mali. Sisigaw ka, ninakawan tayo ng tax. Kawawa tayo taong bayan. Yung tax na binayad natin nilagay sa maleta. Dinistribute nila sa mga Marines, sa mga kongresistang buwaya. Pero ang tanong, yun bang sumisigaw, bayad ba ng tax? Hindi po. 30.53 million po ang hindi binayaran. So kung meron kang ganito kalaking 30.53 million na tax na hindi nabayaran, so ibig sabihin, bilyonaryo. Ang mga ganitong tao, no? Milyonaryo. Ultra-millionaire. Kasi biruin mo yung tax mo for year 2022, 30.53 million. How comes? Biruin nyo kung ganito kalaki ang tax mo sa year 2022 na hindi mo nabayaran, 12% lang to. So, kung 12%, nasaan yung 80? Hindi. 78. Tama ba? Or 88? Nasaan yung 88% na pera? Kung ang 12% ay 30 million. Kung 12% ay 30 million, so daan-daan milyon ang pera ni Baligod. Wow! Yaman. Galing. Di ba, mga kababayan? Paki-comment dyan sa comment section. Biruin mo yung tax is 12%. 30.53 million hindi siya bayad. So 12% is 30.53 million. So magkano yung kabuuhang 100%? So 100 million plus. Imagine. Biruin mo yung 30%, yung 30 million, 12% lang yan. 12% lang yan. Tax niya lang yan. So ibig sabihin, kung ganyan kalaki ang tax mo, marami kang pera. Malaki ang pera mo. Biruin mo 30 million tax mo, ano, kabayis ganda, 500,000 a month. Ang sinasahod, 1 million a month. Ang sinasahod, putang ina, laki Sabi nga ni, tignan nyo, si Vice Ganda, sino pa yung malaki magbayad? Si Vice Ganda, Catherine Bernardo, Bia Alonso, sino pa? Piolo Pascual, Sharon Cuneta, Willie Villame, Manny Pacquiao. Yan yung mga malalaki magbayad ng tax milyon-milyon. So, ibig sabihin, sing pantay niya ang mga celebrity. Kasi 30 million, no? 30.53 million alleged unpaid tax for taxable year 2022. Nako po, mga kababayan. Nako. Ito pa, mga kababayan, itagalog natin, Tagalog. Dito tayo Tagalog natin. Nakalagay dito, mga kababayan. Breaking, aray ko. Walls are closing in. Sunod-sunod ang kaso kay Libito Baligod. Ngayon, BIR naman humahabol ng 30.5 million. Habang nahaharap na sa cyber libel case at arrest order, isa na namang mabigat na problema ang nakasalubong kay Attorney Libito Baligod. Naglabas ang Bureau of Internal Revenue or BIR ng warrant of distraint and levy laban kay Baligod at sa kanyang asawa upang kolektahin ang mahigit 30.5 million umanong tax deficiencies para sa taong 2022 ayon sa BIR. Binubuo ito umano ng kulang na tax, income tax, VAT, withholding tax, fixed tax, registration fee, at iba pang charges dahil sa umano'y hindi nabayaran ang assessment sa kabilang mga demand, maaari nang kumpiskahin ang personal properties at i-levy or levy, maging ang mga real properties upang mabawi ang sinasabing utang na buwis. Naku, pwedeng hilain pala ito ng BIR. Mariing itinanggi ito ni Baligod. Ayon sa kanya, bayad na umano ang lahat ng kanyang buwis noong 2022. At ang panibagong aksyon ng BIR ay isa lamang umanong abuse harassment, kasunod ng cyber libel case na isinampa laban sa kanya.
The warrant of distraint levy on our property is an obvious harassment by the administration because over and above already paid tax in 2022, BIR is demanding an alleged deficiency, the amount of which is a monstrosity. O gayon man, wala siyang inilabas na dokumento na nagpapatunay sa kanyang pahayag na nagbayad na ng buwis, habang wala pa ring opisyal na komento ang BIR sa kanyang mga aligasyon o sa batayan ng deficiency assessment. Hindi lang doon nagtapos ang kanyang mga post. Ibinunyag din ni Baligod na 3 beses umanong inikutan ng isang sasakyan ang kanilang bahay sa probinsya noong Huwebes at kinunanan ito ng video at litrato. Ayon sa kanyang nagpakilala umanong taga-Globe ang mga sakay. Ngunit nang i-verify ang plaka, lumabas umanong fake at hindi rehistrado sa LTO. Samantala, ang tax case ay dumating ilang araw matapos maglabas ang Makati RTC ng tax warrant of arrest laban kay Baligod kaugnay sa cyber libel complaint na isinampa ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. matapos umano niyang iugnay ang kalihim sa mga malitang naglalaman ng kickback money. Si Baligod din ang abogado na tinaguriang 18 Marines at ng mga individual na nagsasabing sila umano ang nag-deliver ng mga maleta ng pera na konektado umano sa flood control kickback scheme. Kapansin-pansin din na ang isa sa pinakamalapit na personalidad na kasama ni Congressman Mike Defensor na kasalukuyang nakakulong kaugnay ng hiwalay na kasong kriminal. Ngayon, habang isa ay nasa kulungan at ang isa naman ay sunod ng hinahabol ng korteng BIR at iba pang legal na proseso, mas lalong lumiliit ang espasyo ng paglalayag ng mga pangunahing personalidad sa likod ng kontrobersyal na kwento ng 18 Marines. Nako po, mga kababayan. Yun na nga ang sinasabi. Sabi ni Baligod, bayad na daw siya. Kompleto daw. Ngunit sa kanyang post ay wala siyang ipinakitang dokumento at hindi pa rin naman sumagot ang BIR kung totoo ba talagang bayad si Baligod. So, kapansin-pansin mga kababayan, mukhang lumiliit na yata ang mundo ni Baligod at ng iba pa. Kasi mga kababayan, di ba? Sabi, makukulong na. Sino? Sa mga kaalyado. Una, ang kanyang ang kanyang kasama na si Mike Defensor nasa loob na. So, walls are closing in, sunod-sunod na ang kaso ni Livito Baligod. Ngayon, BIR naman. Patay tayo dyan. Nako, mga kababayan, mukhang halaka. Alam nyo na, mga kababayan, no? Mukhang kakaiba talaga. Kung naalala ninyo, mga kababayan, ako si Baligod po. No, hanapin natin mga kababayan sa BNC, no, itong kay Baligod, no, Billionaire News Channel, para mapanood nyo naman at makita natin na totoo itong balitang ito kasi mahirap naman dito magyaw-yaw tayo ng walang sources. Binasa ko lang kasi yun kanina mga kababayan, no, so wala pa namang balita mga kababayan ang Billionaire News Channel kasi sila po ang nag-post dito, wala pa mang video. Pero galing po 'yun mga kababayan sa page nila, no? So, hindi ko lang alam, hindi ko pa nakita dito si Baligod, hindi pa nila ipinost, no, mga kababayan sa kanilang YouTube channel, no? Pero naipost na po nila ito mga kababayan sa kanilang Facebook page, no? So, hindi ko lang sure, hindi naman sila live. Alive ba sila on point ni Pinky Web? Live sila ni Pinky Web. Pero wala pa yung video ni Baligod ng hinahabol ng BIR sa halagang 30.5 million na hindi nabayaran. No, so klarong-klaro ha, mga kababayan. Alam nyo na. Nako po. Patay tayo dyan. Ha? Patay tayo dyan, mga kababayan.